Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, Ano yung mga issue na yon? Yung anak daw niya, smuggler na simento. Di umano, ha? Oh, kinukonsinti niya na yung anak niya, smuggler na simento. Ito si Lacson, may kaso na murder to. O, tas yung Kuratong Baliling, yung rob out ng mga, ng mga magnanakaw ng bangko. Oh, yung sindikato ng Kuratong Baliling, oh, rob out daw yun, hindi daw shoot out yun. Ibig sabihin, inside job yun. Oh, tapos, yung Daser Corbito, yung sinunog sa sasakyan, kasama yung si Daser at si Corbito, yung mag-amo. Oh, siya din ang sinasangkot doon. Putang ina, nakala mo magsalita si Lacson, ang linis-linis. Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga ogag sa Pilipinas, lahat ng mga tanga, ob-ob, bobo, mga inutil, mga utak-ipis, mga kupal, animal, bisit pabigat, walang silbi, switik, salot, tukot sa buho, hindot, palamunin, sinto, baliw, mga abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusyar, kawatan, kurakot, magnanakaw, membro ng Kuratong Baliling sa gobyerno, mga bula ang propeta na mga pastor sa Kongreso at Senado, na mga demonyo naman, lahat ng mga kulto, lahat ng mga mandarambong mang-uumit, membro ng kultong magnanakaw sa Senado, sa Kongreso at sa Malacanang, lahat-lahat ng mga mandurukot, mandurugas, mang-uumit, mga kampon ng kadiliman, mga impakto maligno, masasamang espiritu, mga kampon ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po mga bossing ang buhay-buhay? Palakpakan, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Gaya ng aking sinasabi, ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa YouTube, ang vlogger na hindi nyo dapat pinakikinggan at siniseryoso at lalong-lalo na hindi nyo dapat dinidemanda. Masyado kayong mga iyakin eh. Lalong-lalo na kayong mga masasamang espiritu dyan sa pamahalaan. O kapag kayo nagnakaw, kapag kayo gumawa ng masamang mga gawain, tapos sinita kayo, alangan naman palakpakan pa kayo, nagnakaw na nga kayo, alangan naman gusto nyo, papalakpakan pa kayo. Ano, pulbuhan pa namin kayo, masahihin pa namin kayo, mga hayop kayo. Natural, nagnakaw kayo, nambudol kayo, nagsinungaling kayo, o tapos inabuso nyo ang karapatang pantao ng lahat ng mga Pilipino. Anong ine-expect nyo? Ine-expect nyo ba na yakapin pa namin kayo? Ine-expect nyo ipagluto pa namin kayo, paypayan pa namin kayo, pulbuhan pa namin kayo? Ang kaya na nga lang namin gawin sa kabila ng mga kademonyohan nyo sa Pilipinas, sa kabila ng mga pagnanakaw nyo sa perang hindi naman sa inyong mga hayop at hudas kayo, kahit naman papaano siguro yung murahin namin kayo, okay lang, no? Hindi naman siguro nakakamatay yun. Yung pagmumura sa inyo, yung pagbabatikos sa inyo, yung pagsita sa mga kasalanan, mga kahayupan ninyo, hindi naman siguro yun nakakamatay. Hindi naman siguro yun nakakasama sa inyong mga pagkatao dahil mga wala naman kayo mga konsensya. Samantalang kami nga na mga ninanakawan nyo eh. Hirap na hirap kami sa pang-araw-araw eh. Yung mga OFW natin, magkanda kuba-kuba na, magtrabaho sa abroad para pag-aralin yung kanilang mga anak dito, tapos gagasain lang ng mga adik. Hihikayatin lang ng mga adik. Tapos i-impluwensyahan lang ng mga adik, hold upin lang ng mga kriminal, nanakawan ng mga congressman, nanakawan ng mga senador at mga nasa Malacanang. Kami nga eh, hanggang reklamo lang kami. Kayo, tatanggapin nyo lang naman yung batikos sa inyo dahil mga demonyo naman kayo. Tapos magdidimanda pa kayo, mga tarantado ba kayo? Tangina ninyo, ano kayo, anak kayo ng Diyos? Ano kayo, anak kayo ng ni Bathala? Mga kupal kayo? Walang hiya kayo? Hindi na kayo nahiya sa mga sarili ninyo?
Ang hilig ninyong bumatiko sa mga kalaban nyo sa politika, gagawa kayo ng fake news sa mga kalaban nyo sa politika. Kukuha kayo ng troll army, kukuha kayo ng mga troll farm, mga vloggers ninyo ng mga bobo, mga utak suso. O tapos ngayon hindi kayo kayang pabanguhin ng mga putang ina niyan. Dahil hindi naman tanga ang taong bayan dahil may banateros na matatapang na hindi nyo kayang bilhin ng mga prinsipyo. O ngayon sinisita kayo, tapos anong gagawin ninyo? Magdidemanda kayo, magagalit kayo. Wala kayong karapatan. Magnanakaw kayo. Saan kayo makakita na magnanakaw taas malambot ang puso, damdamin at kalooban? Kapag magnanakaw ka sa pera ng taong bayan, dapat matigas ang budhi mo, matigas ang mukha mo. Hindi ka dapat iyakin sa mga batikos sa'yo. Ginawa mo Magnanakaw ka, kawatan ka, mandurukot ka, mandurugas ka. Oo, tapos manyakis ka pa. May asawa ka ng pangit. O ang dami mo ng mga anak, putang ina kung sino-sino pang tinutuhog mong hindot ka. O tapos ngayon kapag sinita kayo, kapag lumabas yung mga bagay-bagay na yan, nagagalit kayo. Tarantado kayo Loko-loko kayo O wag ganon, masama yun. Masyadong malalamot ang mga puso nyo. Dito sa channel natin, huwag nyo siseryosohin dahil lahat ng ginagawa natin dito ay pawang katotohanan. Walang katotohanan pala. Pawang walang katotohanan, puros katatawanan lamang. Alam nyo, napakalaki na ng problema ng bayang Pilipinas. Napakarami na ng problema ng mga Pilipino. Hindi na nila deserve ang may stress at matoksikan pa sa politika dito sa Pilipinas. Kaya yung mga katarantaduhan ninyo dito sa politika, ginagawa na lang naming katatawanan para naman kahit papaano mabawasan ang aming pagkamuhi sa inyo mga pukin ng ina ninyo. O matawa man lang kami sa mga balita. Kasi marami mga vlogger ngayon masyadong seryoso. Masyado kayong seryoso sa buhay. Sa sobrang seryoso ninyo, mas serious pa kayo kay seryoso. O huwag kayo masyadong seryoso. Kinakain na kayo ng sistema. O gawin nating nakakatawa, pagtawanan natin itong mga tarantado sa politika, itong mga magnanakaw sa politika na mga kain-tae at mga balat sibuyas, o pagtawanan at paglaruan natin yan. Yun lang ang kaya nating gawin. Huwag tayo masyadong seryoso. Magsasawa kayo, sasabihin nyo na naman, ayoko na manood ng politika. Ayoko nang makinig, nai-stress ako. Kaya nandito si Boss Dada para yung mga balitang kahindik-hindik, yung mga horror stories na ginagawa ng mga taga-Congress at mga taga-Senado, pati ng Malacanang at mga taga-gobyerno, gagawin nating komedya para comic relief ba? Kailangan natin tumawa, kailangan natin yung galit natin i-divert natin. Baka mamaya sa sobrang galit natin mauna pa tayo mamatay sa mga putragis na yan, na mga dapat bukas mamatay na silang lahat, di ba? O magsama-sama tayo mga kababayan, magdasal tayo para mamatay na lahat ng mga yan. Alam mo, sabi nila, oy masama Boss Dada, ipagdasal ang kamatayan ng isang tao. Hindi masama yan pag masamang tao. Pag masamang tao, kapag nangaabuso ng tao, kapag magnanakaw at kriminal, dapat talaga ipanalangin mo na lang mamatay. Oo, kasi sabi nila kapag masyado daw mabait, yun ang kinukuha Oo, yung mga masasamang loob, yung mga masasamang damo, matagal daw mamatay. Pero siguro kung marami tayo magdadasal tapos marinig ni kamatayan yung ating mga dasal, malay mo karitin niya lahat ng mga putang na magnanakaw sa Pilipinas, di maganda. O kung hindi na kayang makuha yan sa pagpo-post natin sa social media, hindi na kayang makuha ng mga pagbabatiko sa mga hayop na yan, hindi na natin kayang makuha ang mga konsensya mga hudas na yan, ano lang dapat na gawin natin? Hindi naman natin pwedeng ilagay ang batas sa sarili nating mga kamay, masama yun. Oo, anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwede mag-armas. Hindi naman tayo pwede manghikayat sa taong bayan para labanan ng gobyerno, mali naman yun. O anong dapat natin gawin? Yun na lang, libre yun Libre yun, tsaka walang kulong yun. Ipagdasal mo, mamatay yung adik na presidente. Ipagdasal mo, mamatay yung mga senador na mga magnanakaw at mga manyakis. Ipagdasal mo yung mga congressman na mga kontraktor, mamatay na mahimya. Hindi masama yun. Oo, good riddance ang tawag dyan. Good riddance ang tawag dyan. Kaya mga bossing, maniwala kayo. Huwag kayong magsasawa dahil sa oras na nagsawa kayo sa politika, hindi na kayo nag-participate at tumalikod kayo sa inyong mandato. Ano ba mandato ng mga Pilipino? Ang mandato ng tao, hindi lang ng mga Pilipino. Pag may nakikitang mali, kailangan sinisita mo. Kapag may nakikitang mali, kailangan sinasabi mo na mali yan. Sa oras na tumahimik kayo sa pagbatiko sa mga maling ginagawa ng mga hayop na ito, bukod sa tuwan-tuwa ang mga putang ina niyan, sigurado ako na naging sangkot kayo sa korupsyon. Bakit? Kasi nagbulag-bulagan kayo. Hindi kayo nakialam dahil masasarap ang mga buhay ninyo, masasarap ang mga ulam nyo ngayon, tapos wala kayong pakialam dun sa mga direktang apektado ng pagnanakaw ng mga demonyo na yan.
sa oras na alam mo ang isang bagay na masama at nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan at nagimpipi ka, hindi mo ginamit ang binigay sa iyo ng Panginoon na mata, na tenga, na bibig para patikusin itong mga hayop na ito. Sayang mga bossing, binigay na lang sana yung mata mo kay Willie Garte. Yung singer na bulag, hindi sana nasagasaan yun nung tumawid dyan sa luneta. Sana kung ikaw ay may bibig, nakita mo na may kasalanan itong mga hayop na ito at yung bibig mo itiniko mo, sana binigay na lang yan kay Sir Jack Argota. Binigay na lang sana kay Sir Jack Argota, kasi Sir Jack Argota kahit bingot, kahit ngongo, kahit may cleft lip at cleft palate, mga bossing, nagsasalita pa rin siya para sa bayang Pilipinas. Binabatikos pa rin niya lahat ng mga demonyo at kawatan sa bayan. O kung ikaw matino ka magsalita, malinaw naman ang bigkas mo, may utak ka naman, tapos hindi mo ginamit, nakita mo nang mali itong ginagawa ng mga hayop na ito, sana binigay na lang kay Jack yan, malinaw sana yung kanyang pagsasalita. O kung ikaw naman, may tenga ka, naririnig mo, may malinang mga binabanggit, may malinang mga sinasabi, o kailangan mag-umaksyon ka. Gamitin mo ang lahat ng iyong makakaya para sabihin mo na mali yan, at yung mga narinig mo, sabihin mo kung ano yung mga yan, at yung nasa loob mo, ilabas mo yan. Dahil kung may tenga ka na nakakarinig, anak ng tinapay, ginagamit mo lang yan sa chismis sa kapitbahay, sayang, ibigay mo na lang yan doon sa kapitbahay niyong bungol. Baka magkaroon pa ng silbi yan. Oo, kasi kung kumpleto tayo ng talino, kumpleto tayo ng puso, wisdom, kaluluwa, prinsipyo, mata, ilong, bibig, kumpleto ang ating senses, mga bossing. 5 senses, actually ngayon 6 senses na eh. Kung pati masasamang espiritu, dapat nakikita na natin eh. Kung meron kang lahat ng ito, gamitin mo, dahil ibinigay sa iyan ng Panginoon, hindi para maging palamuti. Hindi tayo parang katulad ni Bongbong Marcos na binigyan ng utak para gamitin sa kasamaan. Binigyan niya ng kamay si Bongbong Marcos at yung pamilya Marcos, hindi para gamitin sa makabuluhan na bagay. Ginamit nila yan para hablutin lahat ng mga mahalagang bagay sa atin, pati pera ng taong bayan. Hindi tayo katulad ni Lacson, ni Tulfo, at saka ni Erwin at ni Rapi Tulfo, at saka ni Ramon Tulfo, na binigyan tayo ng bibig para magchismis lang ng magchismis at mang-fake news ng mang-fake news at mamburaot ng mamburaot. Kailangan gamitin natin lahat yan para banatan lahat ng mga hayop sa Pilipinas. Yan lang po ang ating libreng pwedeng gawin. Huwag nyo nang tipirin. Kanina, saan kami galing? Galing kami sa Department of Justice kanina dahil natatawa ko eh. Nilagay ko nga doon sa aking tawag diyan yung aking affidavit. Kasi hindi naman ako kasama diyan sa demanda na yan ni Tililing eh. Pero dahil may Tililing ang putang ina, hindi niya alam kung ano sinabi ni Nino. Hindi niya alam kung ano sinabi ni Master Jodea, ano eksaktong sinabi ni RJ. Sinabi lang niya interviewer 1, interviewer 2. Wala siyang pinangalanan. Ibig sabihin, nag-aakusa siya ng isang bagay na hindi niya alam kung sino nag-aakusa sa kanya. Hindi niya mapangalanan eh. Mantakin mo, yung interview na yan dyan sa 18 Marines na yan. Wala ako dyan. Oo, nagkukuya-kuya ako niyan. Nagpapatato ako niyan sa liig. Ayan yung tattoo ko sa liig. Noong mga panahon na ini-interview nandoon ako sa Davao. Nandoon ako sa aking pinakamaganda, napakaganda na tattoo artist na kumare. Tinatatuan ako sa liig noong mga panahon na yan. Tinatatuan ako sa paa. Tapos biglang dinamay ako. Nilibel ako, nagpatato lang ako, nilibel mo na ako. Gago ka talaga. At saka alam ninyo yung mga tulpo, isa yan sa mga nagsasabi na dapat i-decriminalize ang libel. Pero putang ina, hanggang ngayon hindi pa i-decriminalize ang libel. Ginagamit pa nila ang libel ngayon para patahimiking kahayop yung mga yan eh. Mga buwisit talaga yan eh. So kanina nandoon kami, nag-subscribe kami sa Department of Justice, in-interview pa nga kami ng mainstream media na alam naman namin hindi nila ilalabas dahil di sila kikita dyan. Tapos dyan nga sa may Department of Justice, medyo nagkaroon pa nga ng konting tension dyan. Hindi ko maintindihan kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, nung panahon ni Pangulong Duterte, mga bossing, ang babait ng mga taga-ahensya ng gobyerno. Pumunta ka ng SSS, ang babait. Pumunta ka ng DFA, yung mga nagpa-passport, ang babait. Pumunta ka sa PhilHealth, ang babait. Kasi ang sabi ni Pangulong Duterte noon, kayong lahat na mga taga-gobyerno, pasahod kayo ng taong bayan. Kapag kami isang Pilipino na humihingi sa inyo ng tulong,
at nandiyan dyan sa ahensya ninyo, hindi alam ang gagawin, huwag ninyong susungitan. Dapat asikasuhin nyo yan dahil yan ang trabaho ninyo. Kailangan pag hinarap ninyo yung mga taxpayers na mga nagpapasweldo sa inyo, kailangan nakangiti kayo. Hindi nyo dapat sinusungitan yan kasi for the longest time, yung mga window 1, window 2, putya, pag pumunta ka sa window na yan, parang si Satanas yung nasa kabilang panig. Magtatanong ka lang, hi po, window 2 po, sasabihin sa'yo, window 2, ayan nasa taas, window 2 Oh, hindi ka ba marunong magbasa? Gaganunin ka? Ang inang susungit, nagtanong ka lang naman, oo, nabasa ko, pero baka mamaya hindi Baka mamaya mali ako Hindi ba? Walang due na yan. So ang susungit dati, ngayon sabi ni Pangulong Duterte, kapag sinungitan kayo, sampalin nyo, sabihin nyo, sabi ko. Dahil doon, bumait yung mga taga-ahensya ng gobyerno, yung mga matatandang nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, mga menopause na akala mo may regla pa. China, narinig ko kanina, yung si Kapunan, sabi ni Kapunan, mainit daw ang ulo niya kasi daw, meron daw siya, merong tarantado ka Kapunan, ang tanda mo na. Hindi ka na nagkakaroon ng regla. Pag niregla si Kapunan, magkakaroon ng tsunami, delikado yan. Menopause na yan. Paano magkakaroon? Mainit ang ulo niyan. Meron siya. Anong meron? Baka meron kang baktol Kaya mainit ang ulo mo. Sikat pasikat kayo. Dami yung pasikat. Putangin na ninyo. Araw ba kayo? Gusto niyo maging araw? Papalitan niyo yung araw sa sobrang kasikatan niyo? Lahat nagpapasikat ngayon Mga epal. Yan itong mga to. So nandiyan kami kanina sa Department of Justice. Tapos punta kami dyan sa Department of... Siyempre hindi naman namin alam gagawin namin, di ba? Dahil siyempre bago lang din naman kami dyan. So pumasok kami ganyan. Tapos pinagalitan kami ng guard. Pinagalitan na kami ng guard. Tapos sabi, oo, wag kayong basta-basta pumapasok. Lumabas kayo. Ganun. Tapos di lumabas naman kami. Kasi di namin alam Pumasok yung mga kasamahan namin. So pumasok din kami. May pinto mahirap kung may nakalagay exit tapos pumasok ka. May nakalagay entrance So papasok ka sa entrance. Pukin ang ina niyan. So pumasok kami. Labas kayo. Di lumabas kami. Kasi hindi naman namin alam. Tapos biglang yung gwardiya nagagalit. Pasok kayo na pasok. Bigla na lang kayo pumapasok. Ang ina nyo, nakabukas yung pinto Oras pa ng trabaho ngayon Pinatawag nyo kami dito sa DOJ Kaya papasok kami dito. Pinapunta nyo kung hindi nyo kami pinapupunta. Ba't kami pupunta dito? Ang init-init. Ang aga-aga pa. Nagigising kami hapon na. Gumising kami ng maaga para lang magpunta dyan dahil pinapupunta nyo kami dyan. Tapos nung papasok ka, nagagalit sila. So sabi, wag kayo basta-basta pasok kayo ng pasok. Nagagalit yung manong guard. Nagalit ako. Sabi ko, kuya, ano ba problema mo? Bakit ka ba galit? Ba't ba mainit ang ulo mo? Wala ka ba sweldo? Sabi ko, masyado, ginagawa mo kaming bata, sinishare mo kami sa maharap ng maraming tao Sabi ko, kung bawal pala pumasok dyan, lagyan nyo ng barbed wire. Lagyan nyo ng hollow blocks. O kaya lagyan nyo kandado. Saka lang pwedeng pumasok pagka dumaan na sa'yo. Sabi ko, kasi kung sasabihin mo ng matino, Sir, mga sir, labas muna tayo. Bawal po munang pumasok. Mag-logbook po muna tayo. Opo, syempre, hindi naman lahat ng pumapasok dyan taga dyan. Buti sana kung araw-araw may kaso kami. Ngayon pa lang naman kami nagkakaroon ng kaso dahil masyadong sensitive ito mga putang ina mga nasa gobyerno na ito. So, sinabihan ko yung manong guard, masyado ka naman matapang. Walang hiya ka, kilala mo ba kami? Kasi kung hindi mo kami kilala, mabuti naman. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi kilala mo ba? Sinabi ko lang sa kanya na, kuya, kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo na maayos, na matiwasay. Wag mo ka pa sigaw-sigaw dyan, ginagawa mo kaming bata Sabi ko, hindi nga ako sinisigawan ng nanay ko, palamunin ako ng nanay ko, ikaw sinisigawan mo ko, hindi mo ako palamunin. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi naman ako sumisigaw, hindi ka sumisigaw. Ano ko? Bingi? Sabi ko, nagagalit ka Pag sinabi mo, huminto kami, hinto naman kami, pinalabas mo kami, lumabas naman kami. Sabi ko, di naman kami nagpumilit pumasok kahit pinalalabas mo kami. Kung gusto mo, sumaludo pa ako sa'yo, sasaludo ako sa'yo. Huwag ka lang mainit ang ulo mo. Mas mainit pa ulo mo sa akin kami yung kinakasuhan ikaw yung mainit ang ulo. So, nagkakaanuhan na doon, Sabi ko, wait lang. Tapos pinagtripan pa kami nung isa. Tingnan nyo, baka may mga baril yan, gago rin tangin na ba't kami pupunta may baril doon? Tarantado rin talaga itong mga to Mga abusado, hindi naman mga pulis. Putangin na yan. Kaya sabi, nag-apologize naman sa akin, sir, sorry Hindi, sorry din. Kaya lang, ayos lang tayo rito. Nasa isang planeta tayo Nasa isang lugar tayo. Kung di tayo nagkakaintindihan, kung sisigawan mo ako, mas lalo tayong hindi magkakaintindihan yan. Kailangan, kalmado lang tayo. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga lingkod bayan, yung mga putangin na pasahod ng taong bayan, ang babait. Ngayon, yung pasahod ng taong bayan, putangin na mas matapang pa kay kay Miss Tapia. Mga gago kayo. Hindi nyo kami kayang takutin. Porket dinidemanda kami, tatakot-takutin nyo kami kay Bongbong, hindi kami takot sa inyo pa. Mga gago kayo, pasahod lang namin kayo. Kakapal ng mga mukha nyo.
Oh, so maayos naman, ang babait naman nung pagdating namin dun sa DOJ, ang babait naman nung mga nag-accommodate sa amin, hinatid pa kami ganyan. Minsan kasi yung mga walang posisyon, pukin ng ina, yun yung mayayabang eh. Minsan yung mga mabababang uri, sila yung mga mayayabang, yung mga yung mga matataas ang posisyon, sila pa yung mababait eh. Tangin na ninyo, ayusin niyo yan ha. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan maging makatao tayo sa bawat isa. O kapag ka tao naman yung pumunta ron, dapat itrato nyo na tao. Hindi yung maninindak kayo, hindi nasindak sa inyo. Paano yan? O hindi nasindak sa inyo, o di nag-apologize kayo. Hindi kasi lahat kaya nyong takutin. Lalo na kami mga banateros, hindi nyo kami kayang takutin. Utangin na araw-araw, sandamukal ang mga troll army na umaatake sa amin sa social media. Araw-araw, content kami ng mga hayop, mga bobo na mga vlogger nila sa kabila. Araw-araw may death threat kami, wag kayong lalabas, babarilin namin kayo. Araw-araw may ganyan. May mga demanda pa kami galing sa mga politiko na mga binabatikos namin. Hindi kami natatakot sa inyo pa, pasahod namin kayo, kakapal ng mukha nyo. Hindi kami natatakot sa mga binabatikos namin ng mga magnanakaw. Bakit? Tayo pa ba matatakot sa mga magnanakaw? Ang magnanakaw ang dapat natatakot doon sa mga tao na gumagawa ng hindi lumalabag sa batas. Yung mga lumalabag sa batas, dapat takot sila. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng lumalabag sa batas, takot. Ngayon, lahat ng lumalabag sa batas, entitled. Kaya sila lumalabag sa batas dahil entitled sila sa paglabag sa batas. Hayop na yan. Dati, yung mga politiko, babait. Yung mga politiko, kakamayan ka pa. Yung mga politiko, lalambingin ka. Pag nilapitan mo, makatao. Pero pag nanalo na ngayon, yung mga politiko ngayon, subukan mong batikusin, puta bukas, nakakulong ka. Subukan mong batikusin, putsang ina, pag lalamayan ka. Ganyan na mga politiko ngayon. Hindi tayo naglagay ng politiko para maging hari. Naglagay tayo ng mga politiko sa mga posisyon na yan para magsilbi sa atin. Dahil ang soberanya ay nasa atin. Ang Pilipinas ay tayo. Ang Pilipinas ay Pilipino. Tapos lalapit ka, babatikusin mo, sasabihin mo, hoy mga tulpo, wag kayong manyakis, bawal yan, magagalit sa'yo, didimanda ka. Sasabihin nyo, hoy may balita sa'yo, magnanakaw ka daw, wag kayong magagalit. Putsang inang yan, magagalit kayo kagad, tapos magdidima-demanda kayo. Hindi naman magkakaroon ng issue na mga kawatan kayo kung kaya nyo ipagtanggol ang mga sarili ninyo. O hindi ba? Kayo naman na nagbibisto sa mga sarili ninyo Mga walang hiya kayo. Yayabang ninyo. Sa kanina, saya-saya, syempre. Oo, natatawa nga ako kasi hindi naman ako kasama dapat yun sa kaso na yan, pero sinama ako sa kaso, pero okay lang. Walang problema yan. Alam mo sa panahon ngayon, kapag ikaw kinasuhan ka, nagsasalita ka, it's a badge of honor. Dapat maging proud ka dyan. Dati, ang mga kinakasuhan, dapat nahihiya. Ngayon, hindi. Kapag kinasuhan ka ngayon, ibig sabihin, kuha mo ang gigil nila. Hawak mo ang beat. Oo. Ibig sabihin yung mga beat ng mga puso nila napabilis mo. Kaya kanila binabatikos at kaya kanila kaya kanila gustong idemanda. Pero ano ba lang mga kaso na yan? Okay lang yan, dire-diretso lang tayo, hindi tayo hihinto, hindi tayo matatakot. Kapag natakot pa tayo, sino na lang magsasalita? Hindi ba? Kapag natakot pa kami, sino na lang ang panonoorin yung nakakatuwa? Ganyan dito sa channel natin, nakakatawa lang, di ba? Di ba good vibes lang? Dapat ganyan, good vibes lang tayo, smile lang tayo. Kahit ano ang kinakaharap natin ng mga pagsubok sa buhay natin, 400 years tayong 400 years tayong tawag dito, inalipin ng mga ng mga buwisit na mga Espanyol Di ba? Ilang beses tayong sinakop ng ibang lahi, ilang beses tayong minaliit ng ibang lahi. Kinaya nga natin yan Ngayon pa ba naman? Ilang taon na lang matatapos na ang paghahari ng mga satanas na yan. Babaliktad din ang bola o ang gulong ng buhay, babaliktad. Kung ngayon nanggigipit sila, sa susunod sila naman. At sila naman ngayon ang magmamakaawa. Sila naman ngayon ang iiyak, sila naman ngayon ang magdadasal. Ang problema lang, hindi na pakikinggan ng Panginoon ng kanilang mga dasal dahil yan na ang kanilang karma. Andito na naman si Boss Dada, ang karma ng lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Humanda kayo, napakaganda ng mga pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo yung mga namumuno kasi sa atin ngayon, mga bossing, yung mga namumuno sa atin ngayon, sila yung mga tinatawag na nung panahon kasi ng mga Kastila, di ba? Yung mga Kastila, may tawag sa kanila, mataas ang tawag sa kanila. Tapos kung ikaw ay Pilipino, tapos meron kang napangasawa na Kastila, medyo medyo mataas-taas yung tingin nila sa'yo. Nakalimutan ko lang yung term. Narinig ko kanina yung term, nawala naman sa isip ko. Ang dal-dal ko kasi. Ngayon, tapos 3 level yan. Yung lahi ng mga Espanyol, na mga lihitimo, yung mga Espanyol na mag-asawa, pati mga anak Espanyol.
Sila yung mga ano, yung mga lahing ano, yung mga lahing maharlika yan. Matataas ang uri. Tapos, yung mga half Pinoy, half Espanyol, oo, nasa ano din yan, mataas din ang uri niyan. O, tapos yung pangatlong uri, ano yon? Tayo, yung full-blooded na Pinoy. Mga Ilocano, Bisaya, mga Kapampangan, oo, yung mga walang lahi, o mga lahing magnanakaw lang. O, mga lahing mangkukulam lang, o. Ang tawag sa atin, Indio. Ang tawag ng mga yan sa atin, Indio. O, alam nyo ba kung sino yung mga namumuno sa atin ngayon sa Senado, sa Kongreso, dyan sa Malacanang, yung mga inilagay na mga tao. Dyan, Indio. Mga Indio, mga idiote yung mga yan. May mga utak, pero hindi ginagamit sa katinuan ng kanilang mga utak. O, binigyan sila ng pagkakataon na magsilbi sa bayang Pilipinas. Ha? Ang sarap magsilbi sa bayang Pilipinas. Bakit? Bakit? Mantakin mo, ha? Intindihin nyo to, ha? Mahaba to. Hindi, para masaya lang tayo. Oh. Ang sarap magsilbi sa bayang Pilipinas. Meron kang sariling pera. Taon-taon may sarili kang pera, may sarili kang budget. Napakalaki ng budget mo, trilyon-trilyon. Bukod dun sa trilyon-trilyon na budget mo, may sweldo ka pa. Kung ikaw ang presidente, may sweldo ka, meron kang pulis, meron kang PNP. Meron kang economic team na uutusan para pagandahin ang ekonomiya. Meron kang tourism department na uutusan para palaguin ang turismo. Meron kang uutusan sa Department of Education para pagandahin ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Meron kang Department of Justice para panatilihin na sumusunod sa batas ang lahat ng mga tao at panagutin ang mga kriminal sa batas. Lahat nasa iyo. Lahat ng kapangyarihan nasa iyo. Libre ka kain, libre ka bahay, libre ka tubig, libre ka internet, libre ka ng bodyguard, libre ka ng katulong. Putang ina mo. Lahat na nasa iyo. Tapos, anak ng tinapay ka. Ang sarap na ng buhay mo. Nag-uutos ka na lang. Mag-iisip ka na lang para kung ano yung goal mo sa bayan mo. Pukin ng ina mo, nagnakaw ka pa. Libre ka na lahat, nagnakaw ka pa. Walang hiya ka. Kapag ikaw ay leader ng isang bayan, wala kang hindi yan katulad ng isang negosyo. Yung isang negosyo, sari-sari store, pucha yan, ang dami mong kalaban sari-sari store. Bawat dalawang hakbang may sari-sari store. Ang hirap para sa isang tao na mag-manage ng isang bagay dahil ang dami niyang kompetisyon. Kapag presidente ka, wala kang kompetisyon. Taon-taon may budget ka. Lahat ng gusto mong gawin, susundin nila. Mag-iisip ka lang ng tama para sa bayan mo. Para sa mga kababayan mo, putang ina mo. Tapos magnanakaw ka pa. Ang kauna-unahang gagawin mo pag nakakuha ka ng pera, para kang unggoy. Para kang unggoy, tsaka para kang aso. Ano ang unggoy at tsaka ang aso? Ang unggoy at tsaka ang aso, kahit damitan mo yan ng barong. Damitan mo yan ng Amerikana, lagyan mo ng mga diamante, putang ina, unggoy yan. Pag nakakita ng saging yan, kukunin niyan yung saging kahit busog yan. Ang aso ganyan din. Ang aso hanggang hindi namamatay kakakain, hanggat may pagkain, hindi humihinto kumain ng aso. Ganyan ang mga politiko natin. Nilagyan mo ng saging, putanginang yan, yung saging na yon para sa iba, kukunin nila kahit busog sila. Yung mga nagsisilbi naman sa atin ngayon dito sa gobyerno, mga mayayaman naman yan. Sobra-sobra naman na sa kanila yung pera nila. Pero maganda rin naman ang kanilang adikain. Pero pag nandiyan na yung pera, puta, parang sinasaniban sila ni Satanas. Pag nandiyan yung pera, feeling nila kanila. Pag nandiyan yung pera, putang ina, nababaliw sila. Dapat, pag nandiyan yung pera, masaya ka. Bakit? Kasi meron kang gagamitin para sa kabutihan, magandang proyekto, infrastruktura, edukasyon, peace and order. Ang dami mong paggagamitan ng pera na yan. Hindi lang sa sarili mo, di mo man kayang ubusin yan. Simple man lang ang buhay ng tao. O kumain, mag-aral, magkaroon ng trabaho, babahay, tapos magandang healthcare. 5 lang naman ang kailangan mo eh. Sa 5 na yan, kaya mong ibigay yan sa lahat ng mga Pilipino gamit ang pera ng taong bayan kung kahit isang kusing may sweldo ka naman eh. Buti sana kung ginawa kang presidente tapos nag-aabono ka pa. Hindi ka naman nag-aabono. Kumikita ka, may sweldo ka buwan-buwan eh. May allowance ka pa. May sarili ka pang budget, putang ina ka. Libre pa gasolina mo, wala kang gagastahin. Ang gagawin mo lang, magtatrabaho ka para sa bayang Pilipinas, hudas ka. Tapos kapag may pera dyan, ang unang-una mong iisipin dun sa pera na nasa harapan mo, sa'yo, lalamunin mo. Kailangan yan, kaya nga kayo nangolekta para ilagay ninyo sa mga serbisyo. Tingnan nyo mga ospital natin, putang ina, bulok lahat. Tingnan nyo, walang mga infrastruktura. Yung hayop na subway na yan, dapat tapos na yan 2020. Tingnan mo, putang ina yan.
Maniwala ka, hindi pa rin nangangalahati yan. Di ba? Oh, at magkano ang nanakaw sa atin? Sa loob ng 3 taon, ang nanakaw sa atin mahigit 3 trilyon. Kung hindi nila nilagay yan sa mga maleta, yung 3 trilyon na yan na ninakaw sa atin, sana may tren na tayo mula Apari hanggang Hulo. Sana meron na tayong bullet train. Sana meron na tayong napakagandang mga pantalan. Sana meron na tayong napakagandang mga airport. Sana lahat ng mga tourist destinations natin dito ay na-improve natin para dumami ang mga turista. Pero putang ina, dahil yung pera na 3 trilyon na yan mahigit, nilagay nila sa mga bulsa nila. Diyos ko po, walang nangyari sa bayang Pilipinas, papunta tayo sa basura. Hindi ko talaga maintindihan bakit sobra-sobra ang pagkaganid ninyo sa pera. Hindi ko talaga magets. Saan nanggagaling yan? Yung pagiging matakaw ninyo sa pera. Konti man lang ang kailangan natin para mabuhay. Ang liit lang ng bibig natin, oh. Ang liit lang para punuin mo ng pagkain niya. Yung tiyan natin, napakaliit lang ng mga bituka natin kung lalagyan mo lang ng pagkain niya. Ba't kailangan mo sobra-sobra? Ilan lang ang mga daliri natin? 10 lang ang daliri natin. Bumili ka ng 10 singsing, okay na. Putang ina yun, bumili ka ng 20, kalabisan na yan. Iilan man lang ang paa natin. Ako, naniniwala, ako marami ko sapatos, pero yung mga sapatos ko na yan, gamit yan sa iba-iba. Meron pang pang kandirit, meron pang patintero, meron pang luksumbaka. Pero Diyos ko, dadalawa man lang ang paa mo, tapos bibili ka ng libo-libong sapatos, hayop ka. Utang ina, ang laman ng bag mo, ang laman man lang ng bag mo, katiting na mga make-up, tapos bibili ka pa ng daan-daan libo, milyon na mga bag. Walang hiya ka. Hindi ba? Okay man lang. O, relo. Mahilig ka sa relo. Bumili ka ng 5, okay na. 5, para sa iba-ibang okasyon. Para sa kasiyahan mo. Total, pinaghirapan mo naman yan. Pero wag naman yung sobra-sobra. Yung hindi na sa'yo. Okay man lang kung pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo. Pero kung hindi sa'yo, tas na kukunin mo, tangina, masama yan. Masama yan. Nakalista ka na kagad. First honor ka dun sa impyerno. Tangina yan. Ayusin nyo naman. Mga walang hiya kayo. Mga walang modo kayo, mga hudas kayo, tapos yung mga nakikita nyo yung mga constituents nyo, hirap na hirap, tapos kayo sa sarap ng mga buhay nyo. Mga buwisit kayo. Alam nyo kung bakit sinasabi ko na sobrang talino ni Bongbong Marcos? Oo, matalino si Bongbong, sabi nyo bobo. Bobo yan sa paggawa ng kabutihan. Oo, matalino yan sa paggawa ng kalokohan. Bakit? Tinan mo. Yung nanay at tatay niya na magnanakaw, sinolo nila lahat ng pera. Lahat ng ninakaw nila, sinolo nila. Kaya ang dami na galit. Galit ang media, galit ang mga kaliwa, galit ang mga aktivista, galit ang mga tao, galit ang mga sundalo, galit ang mga polis. Kasi sinolo nila yung pera. Pucha, natuto. Sabi nga na-master ni Bongbong. Na-master ni Bongbong ang katalinuhan. Sa sobrang talino ni Bongbong, hindi niya ginaya yung mga magulang niya. Hindi niya ginaya magnakaw? Hindi. Hindi niya ginaya yung style ng kanyang mga magulang. Anong style ng magulang niya? Solohin yung pera. Ang ginawa ni Bongbong, hindi. Pucha, kinuha niya lahat ng pera. Tapos, i-divide niya sa lahat. Ginawa niyang kurakot ang sundalo, ang pulis, mga ahensya ng gobyerno, media, aktivista, makakaliwa, congressman, senador, lahat binahagian niya. Putang ina, ngayon, lahat kakampi niya. Noong panahon ng tatay niya, walang binahagi sa lahat, kaya lahat kaaway ng tatay at nanay niya. Pero ngayon, pati kayo tumanggap ng AX, tupad at kung ano-ano mga ayuda, pati kayo dinamay nila, binusog nila kayo kaya hindi kayo nagrereklamo. Kaya hindi kayo nagrereklamo, pero ang hindi nyo alam, pera nyo yan at mas maganda sana yung mga benepisyo na nakukuha nyo kung hindi sila nagnanakaw, yun ang lagi nyong iisipin. Salamat Bongbong, nakatanggap kaming 5,000, gago. Pera mo yan at hindi lang dapat 5,000 na natatanggap mo. Dapat meron ka buwan-buwan at least 20,000 na nakukuha na sweldo, at least 20,000 na sweldo ang bawat isang Pilipino. Kung 5 kayo sa isang bahay, dapat tagi-isa kayong 20,000. So 100,000 dapat ang kinikita ng household ninyo kung 5 kayo dyan sa household ninyo. Ganun dapat ang deserve natin mga Pilipino. Deserve natin yung may magandang bullet train. Africa, ang unlad-unlad na. Deserve natin may magandang transportation system. Deserve natin lahat ang mag-aircon. Oo, deserve natin lahat yan. Sa ibang bansa, lahat ng tao naka-aircon. Putang ina, tayo lang sa Pilipinas. Pag nagbukas ka ng aircon, putsang inang yan, hindi ka makatulog. Bakit? Kasi nga nag-aalala ka, malaki ang bill mo sa kuryente. Yan ang sitwasyon natin. Hindi mo deserve yung 5,000. Deserve mo 20,000 per month bawat isa sa atin. Or at least 50,000 per month bawat isa sa atin. Kung hindi lang sila magnanakaw, ilalagay nila yan sa serbisyo, dadami ang trabaho dito, ilalagay nila yan sa infrastruktura. Hindi mo kailangan mamalimos sa mga yan. So yun ang ginawa niya. Senior niya yung mga nakulimbat nila. Senior niya. May nagrereklamo media? Wala. May nagrereklamo mga aktivista? Wala. May nagrereklamo mga NPA? Wala. May nagrereklamo ng mga drug lord? Wala. Nagrereklamo mga congressman? Hindi. Nagrereklamo mga senador? Hindi.
Kasi shinare niya yung bounty. Shinare niya yung kayamanan natin. Ang masaklap nun, shinare lang niya sa kanila, hindi nila shinare sa atin. Yung binigay sa atin kapuret, putangin na niya, na masaklap pa nga ang pinagbigyan yung mga adik at mga lasenggo pa sa squatter. Sila pa yung mga nakatanggap ng pera, putya yung mga deserving na araw-araw gumigising alas 5 na madaling araw para pumasok sa trabaho, walang ayuda. Nasaan ang hustisya dyan? Sabi ko nga sa inyo, nagsisimula pa lang ako. Hindi, kahapon kasi na putol yung vlog ko, nawala kasi ako ng internet eh. Kaya ngayon bago pa ako mawala ng internet, sige na nga, pakinggan natin ha. Pakinggan natin yung mga balitang nakuha natin ngayon, nakakatuwa. Oo, sige, ito, simulan natin dito. Kay Win Gatchalian. Oy, Win Gatchalian, o ano daw ang kwento niya kung paano daw siya napili maging Senate President. Tuwan-tuwa siya kasi siya daw napili. Tanga. Hindi ka pinili na maging Senate President dahil magaling ka, bobo. Kaya ka pinili maging Senate President dahil para kang si Arn Arn. Yung puppet ni Arnold Clavio, lahat ng gusto niyang ipagawa doon sa puppet, ginagawa niya. Ginagawa ng puppet. Ikaw ang Arn ni Tito Soto. Kaya nga ang Senate Pro Tempore si Tito Soto. Kasi si Tito Soto pa rin ang magpapatakbo dyan sa Senado. Ganyan din naman dyan sa Kongreso eh. Akala nyo si Boji D ang Speaker of the House? Hindi. Ang Speaker, ang talagang totoong Speaker dyan, si Sandro Marcos. Dami lang yan, dami. Puppet lang yan si Boji D. Ito rin, puppet. Ano, tuwan-tuwa ka sa sarili mo, Gatchalian. Iniwan ka nga ng shota mo eh, dahil wala kang kwentang tao. Tapos sasabihin mo, pinili ka ng mga kapwa mo senador dahil magaling ka. Ulul, kung magaling ka, hindi ka iniwan ng shota mo at pinagpalit ka sa iba. Ibig sabihin, wala kang galing, wala kang tino. Nagsasasabi mo, kaya ka inilagay dyan kasi alam nila tanga ka. Parang clay yung utak mo. Kung anong gusto nilang hulma, yun ang hulma ng ulo mo. Pag sinabi nila sa'yo, gawin mo to, kita mo, nag-post ka sa social media mo, sinabi mo sa social media mo, you need 16 to impeach. Putang ina, tas biglang tinake down mo. Tapos ngayon, sinasabi nyo 15 na lang. O kita mo, wala kang sariling desisyon. Bakit? Kasi aso ka na, isa ka na lang puppet, wala kang legacy na iiwan. Kasi alam mo sa sarili mo na inilagay ka dyan, hindi naman dahil competent ka, inilagay ka dyan kasi nga masyado kang mabait. Pag masyado mabait, alam natin, ano yan, masunurin yan. At minsan yung sobrang masunurin, tanga yan. O marami akong ganyan kaklase na nag-aaral ako sa high school at saka sa college. Nag-aaral ako ng college, ang ginagawa ko, yung pinakatanga kong kaibigan dahil mukha akong siga eh. Yung pinakatanga kong kaklase, kakaibiganin ko yan. Siyempre matutuwa siya. Uy, talaga kinakaibigan mo ako? Oo, akong bahala sa'yo. Hulpihin ko lahat ng aapi sa'yo. Ito yung notebook ko, isulat mo lahat ng sulat ng teacher ha. Iuwi mo na lang yung notebook ko, kopyahin mo na lang sa bahay nyo. Ganun ang ginagawa ko dati. Oo, kumbaga, pinili kita kasi tanga ka. Kaya kitang utuin para gawin mo yung mga bagay na gusto kong gawin sa sarili ko. Ganun ang ginagawa sa ni Tito Soto. O kunyari, kaibigan ka niya, kunyari inilagay ka niya diyan, tuwan-tuwa ka, pero ang hindi mo alam, putsang ina, pinasusulat ka lang niya. Pinasusunod ka lang niya sa mga gusto niyang gawin. Binubuli ka. Tapos tuwan-tuwa ka naman. O pakinggan natin kung paano daw siya napili bilang Speaker of the House. Come up, sir, yung idea that you will be the next Senate President. I think lumabas yan nung nagsalita si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Ping Lacson, Senator... Diba? Nung nagsalita si Pangilinan, nagsalita si Lacson, nagsalita si ganito, si ganyan, bakit sa'yo binigay? Pwedeng ibigay kay Lacson yan. Bakit sa'yo binigay? Alam nila sasamlay eh. Alam nila na ito na yung huling pagkakataon, ito na yung huling panahon. At yung gagawin nila kay Inday Sara, ayaw nila na sila yung leader dyan sa Senado kapag nangyari yan. Yung pambababoy nila sa konstitusyon, ayaw nila na sila yun nandiyan dyan. Gusto nila ikaw kasi tanga ka eh. So ngayon, kapag ka ang Senado may ginawang mga kabalbalan, nabola ka nila, ito ang ipatupad mo. Tapos sinunod mo dahil bobo ka. Maniwala ka, pag lumabag ka sa batas, nagsampas ng kaso sa korte, ikaw ang kakasuhan. Bakit? Kasi ikaw yung decision maker eh. Ikaw ang Senate President. So kung itong plano nyong gawin na napababain yung numero para ma-impeach yung VP Sara, napakadelikado niyan, Win Gatchalian. Kapag sumunod ka diyan at sinabi ng Korte Suprema, ayan ang pinatupad mo at sinabi ng Korte Suprema na mali yan, lumabag ka sa batas, pwede kang makulong. Sino makukulong? Si Lacson? Hindi. Si Tito? Hindi. Si Pangilinan? Hindi. Sino makukulong? Ikaw. Bakit? Kasi tanga ka. Kasi alam mo na yung tama, sumunod ka sa mali. O so ikaw yung nilalagay nila sa lutuan, ikaw yung niluluto nila. Sila yung in personal interest nila, inuutos nila sa iyo, ikaw naman ginagawa mo. So kapag ka nagkabulilyasuhan, ikaw lahat ituturo niyan.
Tapos ikaw, tinutos mo eh. Sasabihin lang nila, paano iutos ko? Senate President ka. May Senate President bang nauutusan? Pag Senate President ka, ikaw mag-uutos. Gaganunin ka lang nila eh. Yung ginagawa nila ngayon na political maneuvering, ganun din ang gagawin nila sa'yo. Magre-reklamo ka, pag nagreklamo ka, kakasuhan ka. So akala mo pinili ka nila dyan dahil magaling ka? Hindi, kasi pwede naman ibigay yan sa mas matatagal at mas matatalino sa'yo. Di ka naman abogado eh. Pwede naman kunin niya ni Kiko Pangilinan eh. Ba't hindi kinuha ni Kiko Pangilinan? Alam ni Kiko Pangilinan yan eh. Nagagawa sila ng katarantaduhan at pag gumawa sila ng katarantaduhan kung sino ang pinuno ng Senado, siya ang lulubog. O, pwede naman kunin ulit yun ni Mig Sibiri. Pwede naman kunin yan ulit ni Tito Soto. Pwede naman kunin yan ni Ping Lacson bilang favorite niya si Ping Lacson. Pero alam nila na papunta na sa impyerno ang Senado na yan, kaya nilagay ka nila dyan para pag naghanap ng sisisihin yung otoridad at yung mga tao, ituturo ka lang nila, Senate pro tempore lang ako siya Senate President. Ay, majority floor director lang ako siya ang Senate President. O, kaya mag-ingat ka gatsa yan. Proud na proud ka sa sarili mo, akala mo ang galing-galing mo, hindi. Kaya kanila pinili, nung namimili sila Tito Soto at saka sila Bongbong, kung sino ang ilalagay nila dyan, namili sila kung sino yung pinakatanga. Nung nakita nila, sino ba mga pinakauhugin dito, pinakalugain dito, at walang utak, namili sila Putang ina, ikaw ang first honor ng mga tanga dyan. O kaya inilagay ka nila dyan. Kasi nga, ikaw yung pwede nilang utos-utusan. Inutil. Tito Soto, napag-usapan ng grupo na they wanted a leader who can bring back the Senate back to its work. No? So, and they also talked about someone unifying. Unifying ka? Paano ka naging unifying? Kung unifying ka, sana napapasok mo lahat. 'Di ba? Sana nung Senate President, acting Senate President ka, sana nakapag-reach out ka sa kanila, bawat isa, at sana nahikayat mo silang lahat na suportahan ka. Hindi. Kailangan nyo pa ng NBI. Kailangan nyo pa ng PNP. Kailangan nyo pa na sandamukal na mga fake news peddler, na mga troll army at na mga media. Para lang diyan sa katarantaduhan ninyong pangaagaw ng kapangyarihan nung nakaraan na ginawa ninyo. Kung talagang unifying ka, sana naimbita mo silang lahat at sana masaya sila. Hindi. Tanga ka lang. Hindi ka unifying, sir. Tanga ka lang, kaya ka nila nilagay dyan. At kaibigan ng marami. And over the past naman, in both aisles, marami tayong kaibigan. So, doon lumabas. Sana nakipagkaibigan ka na lang. Sana ikaw na ang most friendly. Hindi ka naman pala most intelligent Most friendly ka lang naman pala dapat ang inilalagay dyan sa Senado yung pinakamatalino, hindi yung pinakamabait. Tanga ka talaga Diyan pa lang, kabobohan na yung sinasabi mo Kaya ako inilagay dito dahil ako ang pinakamatinik sa amin lahat. Ako ang pinakamatalino, ako ang pinakamagaling sa math. Tsang inang yan, mantakin mo, alam mo kami nung nag-aaral kami nung high school, pagka-class president na, yung pinakagago naming kaklase, yung pinakatanga, yun yung dinonominate namin. Tataas ako ng kamay. I nominate itong kaklase ko si Buboy. I nominate Buboy to be president. Tawanan lahat ng kaklase namin yan. Tawanan lahat yan. Tapos, lahat kami magbabarkada, pagka botohan na, taasan kami ng kamay. Puta na nanalong president sa class president namin, yung pinakauhugin sa amin. Yung batok-batokan namin, siya yung ginagawa namin class president. Kasi pag siya yung class president, pag wala yung teacher, siya yung bantay Pucha, yes, appear. Labas muna kami, balik na lang kami mamaya. Ganun ang ginagawa. Ako napakabuli ko nung nag-aaral ako Ganyan kami, ganyan ang ginawa sa'yo. Wingat yan. Minsan nga ilalagay pa namin sa Sergeant at Arms the floor is now open. The nomination is now open for Sergeant at Arms. The duty of Sergeant at Arms is this, and this. Alam mo ba maglalagay ako, I nominate yung baklang kaklase ko. Yung baklang kaklase ko, siya yung gagawin yung Sergeant at Arms. Putang ina niya, naka-lipstick pa, pucha Sergeant at Arms. Ganyan katarantado. Noon, ginawa sa yan school bukol. Tandaan mo, si Tito Soto, school bukol yan, di man nag-aral yan. Nag-aral yan sa One Ball University, puro katarantaduhan ang alam ng mga yan. Parang si Boss Dada yan, puro kalokohan lang. Ikaw nilagay dyan, akala mo ikaw pinakamatalino, tangi, hindi. Ikaw yung pinaka nakakatawa sa grupo nyo, maniwala ka. Pas yung ating pangalan. Umuo ka ba agad, sir? O may hesitation? I told them that, of course, I serve at the pleasure of my colleagues. Kung
tingin nila makakatulong tayo sa institution, I'm ready to serve. No? Kasi matagal na rin tayo dito. I've been working here for 10 years. Tingnan mo kung gaano katanga. I work at the pleasure of my colleagues. Hindi, you work at the pleasure of the Filipino people. And your constituency is the whole Philippines. You serve at the pleasure of the Filipinos. So dito, umamin si tanga. Ganyan siya katanga. Na ang importante sa kanya, kayo, hindi. Ang importante sa kanya, yung mga kasamahan niya. I serve at the pleasure of my colleagues. Gago. Kung gusto ng tao na maging Senate President ka, dapat yun ang sinusunod mo. You serve at the pleasure of the taxpayers na bumoto sa'yo. Inutil. Hindi yung mga kasamahan mo ang amo mo na dapat pinasasaya mo. Ang amo mo na dapat pinasasaya mo, yung taong bayan. You should serve at the pleasure of the taxpayers, hindi serve at the pleasure of my colleagues in the Senate. Abnormal. Di ba? Bobo. Yan ang yan. Tanda-tanda na 10 years na sa Senado, walang utak. Anak ng tinapay ka. And napakita ko naman yung aking seriousness sa trabaho. No? So, Serious daw siya sa trabaho, naniniwala kayo? Hindi, kasi ganito yan. Ganito yan mga bossing ha. Sabi ni Mig Zubiri to anong nakaraan. Si Win Gatchalian ang pinaka-late umuuwi dito. Nagagalit na nga yung kanyang mga staff kasi hindi na daw sila umuuwi ng normal. Hindi na daw sila umuuwi sa tamang oras. Alam mo, sign yan na bobong leader ka. Bobong leader ka. Bakit? Ang trabaho natin, alimbawa alas 8 ng umaga, alas 5 ng umaga, ang hapon dapat tapos ka na. Ngayon, kapag nakita mo yung tao mo, kung ako magaling ako na leader kasi ako nagkaroon ako ng mga tao, o may posisyon ako dati sa aking kumpanya, nagkaroon ako dati ng mga tao na minamanage. Titingnan ko yung workload ng tao ko. Pag nakita ko yung tao ko nag-overtime, galit na galit ako niyan. Hey, ba't nag-overtime ka? Anong oras dapat nagtatrabaho ka pa? Dapat umuwi ka na. Alam mo, sasabihin sa akin, sir, ang dami kasi. Oh, ba't madami? Oh, ba't madami yan? I-review ko ngayon yung workload niya. Oh, i-review ko yung workload niya. Kasi ayaw ko na umuwi siya ng late. Kasi sa akin, work-life balance. Tatrabaho ka, kailangan makauwi ka sa pamilya mo para makapagtrabaho ka. So, i-ano ko yun. Yung tao na yun, i-reviewin ko yung workload niya. Titingnan ko kung ano kung ano yung workload na pumapasok sa kanya, yung proseso niya, aaralin ko 'yon. Babantayan ko 'yon. Tapos, aalamin ko kung bakit lumalagpas siya sa alas 5. Kung bakit lumalagpas siya sa alas 5. Dalawa lang 'yan eh. Dalawa lang 'yan. Either tamad siya or bobo siya. Or sobrang dami talaga ng trabaho niya. So, ang gagawin ko para makauwi siya ng alas 5, aaralin ko. Titingnan ko ngayon. Alas 8 ng umaga, ilan oras lang ang break namin? Meron lang kaming 2 15-minute break at saka isang 1-hour lunch break. So, meron lang kaming 1.5 hours na break ka. Titingnan ko yung work, babantayan ko ng mga emails, babantayan ko yung productivity niya. Putangin na niya, pag nakita ko alas 9, nagmo-Mobile Legend niya, tatadyakan ko yan. Kaya ka pala umaabot ng gabi, sinasabi mo hindi mo matapos yung trabaho mo hanggang alas 5 kasi putsangin na yung oras ng trabaho, dapat nagtatrabaho ka, nagmo-Mobile Legend ka. So ayun ngayon, sinisita ko yun, tinitingnan ko yun. Kapag ang tao ko, kung magaling ka na leader, yung tao mo kailangan alas 5 pinauuwi mo na yan. Pag sinabi ng tao mo na, sir, hindi ko pa tapos. Bakit hindi mo tapos? Kanina kitang-kita kita. Isang oras lang yung break, yung lunch natin, 1:30 ka na bumalik. Alas 12 ka umalis, 1:30 ka na bumalik. So 30 minutes yung nawala sa'yo. Tapos mag-overtime ka. Ganun akong klaseng leader. Tinitingnan ko sila at ayaw ko na lumalagpas sila ng alas 5. Sa ibang mga opisina, proud na proud sila sa mga tao na nag-e-extend ng hours of work nila. Kung magaling ka na leader, no. Dapat hindi ka masaya na nag-o-overtime yung mga tao mo. Dapat pinauuwi mo sila on time. At kung sakali na hindi nila kayang tapusin yung trabaho nila on time, that's the time na magdadagdag ako ng tao. Kung nakita ko naman na since 8 o'clock in the morning hanggang alas 5, swamped sila, sobra-sobra yung load nila, magre-request na ako sa management ng dagdag na headcount. Kasi hindi pwede na ang isang tao lumalagpas siya sa kanyang working hours. Although may bayad yan, hindi healthy yun. Na mas matagal yung panahon mo sa opisina kaysa sa pamilya mo. Kung magaling ka na leader, ganun. Ngayon, sinabi ni Mig Zubiri, nagre-reklamo na daw yung mga tao niya kasi hindi na daw disente yung oras na uwi nila. Bobong leader to. Tanga, naamo ito. Bakit? Kasi, putsang na overwork yung kanyang mga empleyado. Tapos, masaya ka na overwork yung empleyado mo? No. Dapat hindi ka maging masaya na overwork yung empleyado mo. Dapat work-life balance.
Bobo. O doon pa lang eh. Doon pa lang mas magaling na ako sa iyo eh. O kung ako siguro naging senador, nakita ko yung mga tao ko na anong oras na umuuwi, maaawa ako diyan. May budget naman ako, di magdadagdag ako ng tao para magkaroon ng help yung mga ano ko, o kaya i-delegate ko. O ito, mas magaan yung workload niya, ilagay natin sa kanya. Ganyan na magaling na leader. Hindi ka magaling na leader kung overwork na yung mga empleyado mo. O gag. So I'm ready to serve. But ang importante sa akin yung support at cooperation ng grupo. Yung pinanggalingan, sir, na maraming veteranong senador nang galing kay SP. So, importante sa kanya yung support and cooperation ng kanyang grupo. Yung support and cooperation ng taong bayan, importante sa kanya, hindi. Sorry. Second priority lang kayo. Soto, Senator Cheese, may worries nung una, sir? Fears, ganyan. Hindi naman worry, but in fact, sa akin, it's malaking confidence building on my part because mga veterans to eh. And I'm very blessed na mayroong mga veterans na sumusuporta sa atin. And tuloy-tuloy yung akin pagko-consult sa kanila. I don't claim to know everything. No? Yung experience is a very vital component. No? So yun naman doon ako humingi ng experience sa kanila. What will be the biggest challenge of your Senate presidency, sir? I think ang biggest challenge now is to get back to work. Yung challenge to get back to work, trabaho niyo yun to get back to work. Paano naging challenge sa'yo yun? Gago rin eh. Para sa akin, the challenge now is yung meron pa rin sa mga grupo namin na hindi magkakaayos, tapos nakikita pa rin namin na violent pa din yung mga comments ng social media. So yun yung mahirap para sa akin. Hindi natin alam kung paano natin ipiplease lahat. Kasi syempre, merong natutuwa sa atin, maraming mga hindi natutuwa. So hindi natin alam kung paano. But we are working on it, ganun. Hindi yung ang challenge sa amin is yung to go back to work. Gago, paano naging challenge yung go back to work? Putang ina, kami nga araw-araw nagtatrabaho kami. Yung mga nandiyan nga sa EDSA ang nag-aabang ng bus na masasakyan na punuan na eh. Alas 8 pa lang ng umaga, mga amoy putok na eh. Dahil sa hirap ng sitwasyon ng pagkukommute sa Pilipinas eh. They have to wake up to work, tapos kayo, sasabihin nyo na ang pinakamahirap na gawin ninyo is to get back to work. Mga ulul. Ina nyo, lahat kayo may inuutusan kayo. Pati nga yung mga privilege speech yun, di naman kayo gumagawa niyan, mga kasamaan yung mga abogado. Yung mga tanga naman kayo. Tapos yun ang challenge mo. Ba namang klaseng Senate President to? Ganito sumagot. Demonstrate to the other side of our colleagues na sincere tayo sa ating direction to get back to work. And of course, kung sincere ka talaga, hindi mo tinanggal yung blue ribbon kay Marcoleta. Kung sincere ka, sasabihin mo lang na, sige Marcoleta, total, dito lang naman tayo nag-away-away. Sige, sa inyo yung blue ribbon, magpa-hearing kayo hanggang gusto nyo. Pero hindi eh. Tinanggal mo sa kanila yung blue ribbon eh. Nakita mo kung saan ang direction nila eh. Kung saan yung blue ribbon committee direction nila eh. Tapos tinanggal mo sa kanila. Ibig sabihin, ano ka rin? Kasabwat ka rin sa pagtatakip, sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas, ulul. To demonstrate to the Filipino people na ang Senado ay handang tugunan ng mga pangangailangan natin at handang magtrabaho kaagad. Kasi magtrabaho kaagad, sabi mo nga, hirap kayo magtrabaho. Bato, gulo-gulo mo. Ano yan? Gym ka ng gym kasi. Kaya ganyan nangyayari sa'yo, puro ka gym. O ito, pakinggan natin mga bossing. Ito maganda to. Kanina, pumalag na si Alan Peter Cayetano. Kasi si Alan Peter Cayetano, hindi yan umiimik. Pero kanina, umimik na si Alan Peter Cayetano. At inisa-isa niya na yung mga maiingay na mga senador. Kasi putang ina to si Tulfo, hindi ko rin maintindihan. Putak sila ng putak nung wala sa kanila yung posisyon. Nung nakuha na nila yung posisyon, putak pa rin sila ng putak. Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Ping Lacson, palit-palit lang itong mga uhugin na ito. Tangina, hindi naman mga abogado. Galit na galit sila na live sa Facebook si Alan Peter Cayetano, samantalang si Rapi Tulfo, YouTuber. Nag-a-upload sa Facebook, pukin ang ina niyan, pero galit sila kay Cayetano na nagpi-Facebook siya. Si Erwin Tulfo, pag kumakain, binibidyo pa. Oh, mga lords, ito ang ulam ko ngayon. Tinapa at saka itong lato. Oh, ang sarap. Ang sarap ng pagkakaluto. Pukin ang ina nyo. Pag kayo nagpe-Facebook, okay lang. Pag si Alan Peter Cayetano nagpe-Facebook, ayaw nyo. Ang ina, anong klaseng mga tao kayo? Buti sana kung wala kayong social media. Buti sana kung di kayo nagpe-Facebook. Buti sana kung hindi kayo mga social media personality. Bago naman kayo maging bago naman kayo maging mga senador. For the views naman kayo, mga hayop kayo.
Si Rapi Tulfo pinagkakakitaan yung away mag-asawa. Yung away ng barangay. Yung mga mag-asawa na hindi magkasundo kung kanino mapupunta yung singsing at yung kwintas. Yan man lang ang ginagawa ni Rapi Tulfo at ginagamit niya yan yung social media para kumita sa problema ng may problema. Ilang milyon ang followers ninyo sa Facebook at YouTube? Ilan ang mga views ninyo? Tapos nagagalit kayo kay Cayetano pag nagpe-Facebook live siya? Anong paki nyo? Kayo nga ginagawa niyo yan, tapos nagagalit kayo pag ginagawa ng iba? Putang ina nyo, kayo may ari ng mundo? Salita pa kayo ng salita, nakuha nyo na nga. Bakit kailangan nyo pa magsalita? Alam nyo kung bakit? Wala silang makita kay Alan Peter Cayetano na pwede nilang ilagay or ipanghawak sa leeg ni Alan Peter Cayetano. Hindi magnanakaw si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano nag-order ba ng mga babae sa Maidas Hotel? Si Alan Peter Cayetano, sinabi ba nung mga 18 Marines na katanggap siya ng mali-malitang pera katulad ni Erwin Tulfo? Di ba hindi? Pero si Erwin Tulfo na manyakis daw kasi 5 babae pinapapunta sa kanyang hotel. Binibigyan lang ng tip pag di gusto, tapos iniiwan yung mga gusto. 10 ang anak yata, 10 yata, hindi ko alam kung 10 o 20 ang anak sa iba-ibang mga babae. May iskandalo bang ganun si Alan Peter Cayetano para magalit kayo sa kanya? Wala naman. Gaano kayaman si Alan Peter Cayetano? Meron ba siyang 600 plus million na net worth? Abogado to Di ko alam kung billionaire siya. Pero alam ko, baka hindi siya kasing yaman ni Erwin Tulfo na dati lang broadcaster. Dating patay gutom lang, mandruga sa Amerika, tapos naging 600 plus millionaire sa Pilipinas. Tapos siya yung galit na galit, siya yung mahilig manita. Si Rapi Tulfo, yung mahilig sa social media, pati yung kanyang pagpaparty, si social media, yung anak, yung pag-inom ng malaking bonjing na alak, na gumastos ng 7 milyon sa 2 gabi, si social media. Tapos pagdating kay Alan Peter Cayetano, galit kayo sa social media. Ano ba pag nagso-social media si Alan Peter Cayetano? Nagbabahagi siya ng salita ng Panginoon. Yun ba kinakagalit nyo? Dahil mga demonyo kayo? Ayaw nyo na nagbabahagi si Senator Cayetano ng mga salita ng Panginoon dahil mga demonyo, satanas kahit mga diablo kayo. Dapat nga matuwa kayo dahil siya, kahit senador, bukod sa kanyang pagsunod sa batas, sumusunod pa sa Biblia. Nagbibigay siya ng mga aral patungkol sa Biblia. O ayon kay Hipokrito 1:102. Buti nga nagbibigay siya ng ganun O kayo wala, utangin na ninyo, wala kayong silbi, wala kayong naitutulong. Ang natutulungan nyo lang mga magaganda at mga sexy. Yun lang ang mga natutulungan ninyo. Pero yung mga Pilipino natulungan nyo naman. Ikaw, Erwin Tulfo, ano ba naitulong mo? Kupal ka. 1 taong ka pa lang na senador, kung makaasta ka, akala mo, ikaw na yung ikaw si Enrile. Ilan itong mga to, kung makapagsalita kayo. Papasukin na natin kaagad si Alan Peter Cayetano at na magkarambulan na tayo rito. Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, ano yung mga issue na yon? Yung anak daw niya, smuggler na simento. Di umano kinukonsinti niya na yung anak niya, smuggler na simento. Ito si Lacson, may kaso ng murder to. Tapos yung Kuratong Baliling, yung rob out ng mga magnanakaw ng bangko. Yung sindikato ng Kuratong Baliling, rob out daw yun, hindi daw shoot out yun. Ibig sabihin, inside job yun. Tapos, yung Dacer Corbito, yung sinunog sa sasakyan, kasama yung si Dacer at si Corbito, yung mag-amo. Siya din ang sinasangkot doon. Putang ina, akala mo kung magsalita si Lacson, ang linis-linis. Si Alan Peter Cayetano, may kaso ba murder yan? Meron. May kaso ba si Alan Peter Cayetano na rob out? May kaso ba si Alan Peter Cayetano na smuggling ng simento? Wala. Bakit siyang inaaway ninyo? Bakit yung may mga bahid, may mga dumi yung mga pangalan ng mga pamilya, bakit sila yung mga matatapang ngayon na magalit sa mga matitinong tao? Tapos sa matindi nito, sinabihan pa si Cayetano na mag-meditate at magdasal. Putya, ikaw kaya, Lacson, subukan mo magdasal sa Panginoon. Sa Panginoon na hindi sa demonyo. Si Satanas yata ang sinasamba nyo. Kaya ganyan ang mga ugali ninyo sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. So, ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba
na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary, di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami, di ba? Kaya ang susunod daw si Senator Marcoleta, di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So, I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat, nadadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate para para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. Criticize. I have to keep on message. I have to continue talking to you and explain what we're fighting for. Let me read this and let me ask you if it resonates with you, no? So, syempre, pagka nag-survey, halimbawa tayo ngayon, tapos inisa-isa, anong klaseng Pilipinas ang gusto nyo? Anong napipicture nyo? Siguro the easiest way to say it is some will say, Sir, parang Singapore. Sir, parang Japan. Sir, parang Switzerland. Depende kung anong napuntahan mo or nakita mo, di ba? What do you think of this? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Hindi nila maintindihan yung preamble. Hindi nila maintindihan yung preamble. Alan Peter Cayetano, kahit ilang beses mong basahin, hindi naman abogado yung 3 itlog na yan. Yan si Tito Vic and Joey ng Senado. Yan 3 bugok na yan, hindi nila maintindihan yan kasi hindi man mga abogado yung mga ulo na yan, mga gago yan eh. Kahit Tagalogin mo pa yan, gawin mo Latin, Incheck, Hapon, hindi nila yan maiintindihan, hindi nila iintindihin yan dahil mga ugaling magnanakaw tong mga to, mga ugaling kriminal to. Matitigas ang mukha nito, propagandista tong mga to, political operator yung mga yan, hindi naman talaga mga public servant, mga ulol na yan. Promote the common good, conserve, develop patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. So yun, medyo sa umpisa at saka sa dulo, giveaway kasi hindi po to nilikha lang ngayon or sinulat or hindi to chinat GPT or hindi to yung parang survey, kung hindi ito po yung preamble sa ating 1987 Philippine Constitution, di ba? Ibig sabihin po, Sa ulo ko kasi yan eh, Consti. Meron akong isang subject niyan. Pero ako rin hindi ko maintindihan yan eh. Pero alam ko preamble yan, hayop na yan. Kung ako nga, mas matalino ako kay Erwin Tulfo, di ko naintindihan yan, siya pa. Di ba? Ano ba yan? Sige, diretso natin. Huy! ID. ito po ang attempt na i-articulate kung anong Pilipinas ang gusto natin. Can I highlight for today? 1, the aid of Almighty God. So dun po sa inyo naman nagsasabing, wag nating isama ang usapin Diyos o ang batas ng Diyos sa batas ng tao o gobyerno. Hindi po mismong konstitusyon natin sinasabi in the aid of the Almighty God. I agree with you if you say na wag natin sabihin ang Diyos kampi kami sa amin or kampi sa inyo o kayo, demonyo kami, ganito. I agree with you kasi nga dapat we're on God's side. Hindi dapat natin claim na God is on our side, di ba? Mali yun. Kaya nga ang presidente, sumusumpa yan, nakapatong yung kamay niya saan? Sa konstitusyon ba? Hindi sa Biblia. Sa Bible nakapatong yun. Kasi importante yun, yung pagiging makajus. Parehas na importante yan. 2 libro ang pinaka-importante sa mundo. Yung Biblia,
at saka yung yung konstitusyon. Sa ibang simbahan, sa mga Muslim, Quran at saka yung Constitution. Sa ibang simbahan, kung ano meron silang libro. Pero dalawa yun na dapat na parehas natin na pinagkukuhanan. Yung isa, doon tayo kumukuha ng prinsipyo. Yung isa naman, doon tayo kumukuha ng direksyon, which is yung batas. Oo, yun. Kaya ngayon yung sinasabi ko na papaano yun? Papaanong itong si Joel Villanueva, paano pa siya makakapag-preach sa kanyang mga tao, sa kanyang mga taga-samba? Kung parehas niya na sinuway yung 2 libro na yan. Oo, parehas niya sinuway yan. Doon sa isang libro, sa libro ng Biblia, sinuway niya yung Biblia papaano, yung faith sa Panginoon papaano. Sumunod ka sa mali. Sumunod ka sa mga oppressors. Mantakin mo, ano lang ang kaso ni Villanueva? Ang kaso man lang ni Villanueva, plunder lang. Plunder. Oo, pwede kang makalaya dyan kung magaling ang abogado mo. Kung talagang walang ginawang kasalanan, pwede kang makalaya Si Pastor Apollo Kibuloy, ano ang mga ikinaso sa kanya sandamukal? Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Meron siyang option para hindi siya makulong. Ipagkanuno si Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy ang kauna-unahan na sinampulan nila para matakot ang mga Duterte. Pero anong sabi ni Pastor sa mga Duterte? Huwag niyong isipin ako kasi kaya ko yung sarili ko. Ang isipin nyo yung mga sarili ninyo. Again kauna-unahan na sinampulan ng gobyerno ni Bongbong Marcos si Pastor Apollo Kibuloy. Kung si Pastor Apollo Kibuloy na napakalaki ng naitulong kay Bongbong Marcos nung kampanya, tinarantado niya pa, what more kayo? So ayan, ginawa nila kay Pangulong Duterte, pinakulong sa ICC, ginawa nila kay Inday Sara ngayon, impeachment. Ginawa kay Bato, ginawa kay Bongo, ICC din. Di ba? Natinag ba si Pastor? Humingi ba ng tulong si Pastor sa kanila? Ilabas niyo ako dito? Hindi ba hinaharap ni Pastor lahat noong sakripisyo dahil sa kanyang prinsipyo? Ano yun? Hindi totoo lahat ng binibintang nyo sa akin, kaya haharapin ko. Yung kaso ni Pastor, ang tagal na wala pang schedule yung kailan ng susunod na hearing. Sobrang panggigipit yan. Pero kay Pastor, sige lang, okay lang, ganun talaga Hinanda na ako ng Panginoon para dito kasi nga, ang prinsipyo ko dapat nakabase yan sa Biblia at saka sa batas. Pag alam ko na hindi tama, mali sa batas, hindi ko dapat sinusuporta. Lalong-lalo na, pastor ako, tapos mali sa Biblia, susundan ko. Lalong-lalo na. Hindi ko gagawin yan. Ito si Joel Villanueva, nagpapastor ka, nagsasabi ka ng salita ng Panginoon. Sinuturuan mo yung mga tao na maging matuwid, tas putang ina, hindi ka matuwid. Ano nangyari yun? So kung ako, JIL, naririnig ko si Villanueva, yung mag-amang Villanueva, yung Sibak Party List, pang-10 sila sa pinakamalaking perang nakuha. 3 billion na nakuha nila sa kanilang party list. Ito si Joel Villanueva, merong issue ng korupsyon, kickback. Nasa minority, lumipat. Nasa majority, lumipat para maagaw yung kapangyarihan kay Alan Peter Cayetano. Judas, nagsakripisyo si Jinggoy ng kanyang kalayaan. Si Bato de la Rosa, sinakripisyo niya yung kanyang buhay. Lumabas siya para makuha ni Alan Peter Cayetano at magkaroon ng independent na senado. Mantakin mo, pinagkanuno niya yan. Makikinig ka ba nasa pulpito? Makikinig ka sa isang tao na utang ina Judas? Ikaw, kung tagasunod ka ng simbahan nila, susunod ka sa kanya. Ngayon, kung ako, taga KOJC, nakita ko si pastor nakakulong dahil sa prinsipyo, dahil sa paninindigan, sa pagsunod sa batas at sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Magiging proud ako kay pastor. Bakit? Magiging proud ako kay Pastor Kibuloy. Bakit? Kasi may paninindigan siya, nandoon siya sa tama, hindi niya ginawa yung katulad nung ginawa nung iba na, okay lang, hindi ako makulong. Okay lang, ipagkanuno ko yung mga kaibigan ko. Basta ang importante, maayos ang simbahan ko, maayos ako. Hindi, tingnan mo, gaano kaganda ang Kingdom of Jesus Christ ngayon. Kahit si Pastor Kibuloy, alam nyo, kinulong nila si Pastor, akala kasi nila, kaya nilang gibain ng Kingdom of Jesus Christ sa ginawa nila kay Pastor. Hindi, mas lalong lumakas ang KOJC. Alam nyo ba bukas, meron silang 3,000 baptism lang naman, palakpakan. Buwan-buwan, libo-libo ang nababaptize. Sabi ko nga baka mamaya yan, JIL pa yung mga binabaptize nila.
Totoo yan, mga bossing. Hindi ito away ng simbahan, ha? O, kasi ang paniniwala, ano yan eh, nasa tao yan eh. O, pero, nandito tayo sa mga klase ng mga leader ng mga simbahan na ito. Anong klaseng leader yung 2 Villanueva? Ikukumpara mo sa mga Manalo. Ikukumpara mo kay brother, ba yun? Ay, hindi, kay brother, Mike ng El Shaddai. Ikukumpara mo kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang tagal na ng Jesus is Lord. Ano ang naipatayo nila? Puro negosyo. Mga buildings na may mga Jesus is Lord. Oh. Tingnan mo ang Iglesia ni Cristo, tingnan mo mga ipinatayo nila para sa kanilang mga miyembro. Tingnan mo si Pastor Kibuloy, so mga ipinatayo niya at mga programa niya para sa mga taga Kingdom of Jesus Christ. Tanungin niyo yung sarili niyo. Meron kayong ganyan? Wala. Bakit? Kasi nasa leader yan. Kung yung leader niyo babaero, diba si Villanueva, may mga issue yan ng pambababae din. Tapos may issue pa yan nung nakarang administrasyon na yung TESDA, di ba, plunder din yung kaso niyan. Ibig sabihin, nasa na talaga nila yan, nasa style na talaga nila yan ganyan. Oh, ngayon meron na naman siyang kaso. Oh, consistent. Oh, di ba? Oh, tapos sasabihin ng mga tulpo, bayani? May bayani bang ganyan? Mga ulul. Oh, yun lang. Oh, diretso. But yung salita ng Diyos ay importante. So that's number 1. Number 2, malinaw na malinaw dito. Rule of law, ibig sabihin po, hindi tao yung masusunod kung hindi batas. Diba? At nakalagay din po dito, yung sinasabing regime of truth, justice. No? So ibig sabihin po, kailangan maghari ang katotohanan. So let me go to a new word, cover. Cover. What does it mean to be covered or to have cover? Diba? So sa libro, yung cover, yun yung ibabaw. Pero halimbawa, sa ating mga Kristiyano ulit, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, let me use the biblical principles and talk a little bit about what is close to my heart in what I've learned dun sa biblical principles. So halimbawa, sa mga Kristiyano, hindi po ang ating sariling gawa or hindi tayo worthy na ma-reconcile sa Panginoon. Pero paano yun? May utang tayo, may kasalanan tayo. We are covered by the blood of Jesus. You are covered, di ba? So, pag sinabi kong, halimbawa, George, in advance mo 3 months na sweldo. Sir, sabi mo last time, pag nag-overtime ako ng itong habang SP ka, covered na yung utang ko, di ba? Bayad na yon. So, napaka-importante po ng word na cover. Okay. Having said that, ano po ang ibig sabihin pag sinabi natin na ngayon na recovered? Ibig sabihin, na-cover dati, nawala, nire-recover mo. Diba? So for example, during the time of President Aquino and the first half bago nung pandemic, President Duterte, napakaganda ng ating ekonomiya. Nagkaroon ng economic recovery. Diba? Na-recover. Nag-recover ang ating ekonomiya. Nagsimula nung pandemic, nagka-problema, and then gumanda-ganda after the pandemic. Then, ayun, sunod-sunod. Yung ating flood control scandal. Actually, ano lang po yun? So yun siguro ang pinakamalaki. Pero napakadami pa na systematic corruption na hindi na pag-uusapan. And then of course, nangyari itong Ukraine-Russia conflict at tapos yung Middle East, nakakatapos lang pero we still feel the effects. What I'm saying, again, our economy is suffering. We have to recover. Okay. So in terms of nation building, yung 13 po ngayon o yung majority led by Senator Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, of course, as the Senate President, the 2 Senator Tulfos, Rafi and Erwin, I will not take it away. They want to build a nation. Don't take it away from us. Yung aming pong grupo want to build a nation. So, good faith po tayo. Meron kayong vision of a nation you want to build. Meron kaming vision nung gusto natin i-build. Pero tanong ko, anong regime? Regime of truth and justice ba? Kasi kung regime of truth and justice, let me tell you, mga kababayan, there are 2 groups now. Those who want to uncover the truth and those who want to cover up the truth. Dalawa lang po ha. Dalawa lang po. So, pwedeng one who wants to uncover, di ba? One who wants to cover up. O, ulitin ko ha. One who wants to cover up, wants to uncover. O, so, dalawa lang parati yan. Dalawa lang ha. Kung ano man ang ating kulay. Kita niyo yun, dalawa lang, ha? Dalawa lang problema natin. Liberal at saka Marcos. Oh, loyalista at saka liberal. Ano yung problema ng Pilipinas? Putang ina, at tinaubos lahi ng mga yan. Di matatapos problema sa bayan. Yung isang Senado, gustong pagtakpan yung flood control scandal. Ganun lang naman kasimple yun eh. Yung isang Senado, ang gusto, maalaman kung sino yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Saan kayo? Ikaw, tatanungin kita, saan ka? Dun ka sa Kalatulpo na gustong pagtakpan yung mga pagnanakaw nila? O dito ka
sa gustong hanapin sino talaga yung mga magnanakaw, tamaan kung sino tamaan. Yun lang naman yun eh. Oh, yun lang yun. Mamili ka lang. Dalawa lang. Oh, dalawa. Oh. Nagalit na naman sila niya. Politika. Ang punto po, we have to meditate, we have to pray, we have to make a decision. Bakit po? Mali-maleta ang reward kung ikaw ay para dun sa cover up. Pero, napakalaki ng mga consequences. Kaso, bashing, tatanggalan ka ng kung ano-ano. Basta, ipafile lang ka ng cyber libel kapag ka ikaw ay for uncovering the truth. That's just the nature of things. Whether you talk about organized crime, whether you talk about slavery, whether you talk about all the injustices in the world, those who want to keep the injustice, those who want to cover up, usually have the resources. Kasi kumita sila doon eh. Di ba? Nandoon yung kayamanan ng mundong ito eh. But those who want to uncover the truth, to reveal the truth, di ba? To show the truth. So why is this important? Because, for example, we're an agricultural country, di ba? Gusto natin hindi lang to produce our own food. We're an archipelago, pero nag-i-import tayo ng isda. Nakakakain tayo, pero magsasaka natin, hindi nakakakain. Mga anak nila ayaw na pong maging magsasaka kasi walang pera sa pagiging farmer. And there are a lot of good programs, di ba? But, ang pera, habang ang hindi lang naman flood control, di ba, pati yung irrigation, ninakaw din yun. Ilan regimes ang dumaan, pati fertilizer, di ba, tubig ang binigay nung before sa ating mga farmers. So what I'm saying there is that in any home, in any building, in any nation, foundations are important. So kapag ka ikaw ay gumawa ng isang bansa, ang pundasyon niya ay sa buhangin, gigiba yun. Gigiba po yun. Kasi hindi tama ang pundasyon. So kailangan ang pundasyon natin katotohanan. So respond lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tingnan nyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yun sa 28 days, and, balik mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So, nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko ha, statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita nyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Akala nyo kasi nakakainis kayo eh. Hindi nyo alam na lalo nyo lang nire-reveal yung mga sarili ninyo, lalo nyo lang nire-reveal kung kaninong aso talaga kayo, kung sino talaga ang nagpapalamon sa inyong mga hayop kayo. Hindi naman nanginis si Alan sa inyo eh. Sa tingin nyo ba kaya nyo asarin yan? Ina Duterte die hard yan eh. Kupal yan. Hindi nyo pwedeng kupalin yung kupal. Lahat ng mga basher ko sa Facebook, puta akala nyo naiinis ako sa inyo? Hindi. Tuwan-tuwa ako kasi engagement kayo. Sa tuwing nanonood kayo at nagagalit kayo sa mga video ko, tangina views yan. Pinagtitripan ko lang kayo. Ganon din kasi Alan Peter Cayetano. Pag nakikita ni Alan Peter Cayetano bumubula ang bibig ni Erwin Tulfo, akala mo akala mo tinamaan mo yung pigsa niya. Oo, tuwan-tuwa to si Alan Peter Cayetano. Hindi nyo kayang i-debate ito, abogado to eh. Ay, sino magdidebate sa kanya? Yung gunggong na broadcaster na magaling na umaksi accent. Tapos si Rafi Tulfo na mahilig lang sa mamahaling mga gamit. At saka away ng mga barangay tanod. Tapos si Ping Lacson na puro kabaklaan ang ginagawa. O sa tingin nyo, naasar nyo si Alan Peter Cayetano? Hindi. Tangina nyo, galit kayo sa kanya pag Facebook live niya. Ulo, lalo mag-Facebook live niya araw-araw. Kasi natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But let's be intellectually honest. Whoever was Espinon, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsyal po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term. Pangatlong term ko na po ito bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong.
sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, dyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation, kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Question, paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatanda nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibitang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd. Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan po mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nakakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing, hindi nila tinuloy. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun. No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. No? And that's why yesterday po, ang main na inuna nila ay isang bill na maganda, na gusto natin lahat, na walang ano. Ang joke nga namin, naalala nyo yung 1990s, yung tinanong yung bata na, anak, parang wala kang ambisyon. What's your plans? At tapos sasabihin ng anak, ang plans ko, mami, may sampagita, may gumamela, may orchids. Kasi plans pala yon, hindi plans. So nung tinanong yung majority, what's your plans for the special session? Waling-waling pala, di ba? So, Ang hirap kalaban ni Napakahirap kalaban ni nito ni Cayetano kasi matalino siya eh. Pag nang inis siya, pang matalino si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, pag bumanat sila puro ad hominem, pang tanga. Ito ang tindi na sa wordplay para siyang flip-topper eh. Oo nga naman, pinagmamayabang ninyo yung special session ni Bongbong Marcos, special session tapos waling-waling. Okay nang ina nyo. What's your plans? Yung pala, akala nila plan, yung pala plants. Walang hiya niyang waling-waling. May tutulong sa buhay natin kahit tawagin mo yung waling-waling na ampalayas ya. Walang ano yun, walang significance yun sa buhay natin, mga walang hiya kayo. Puro kabobo ang ginagawa nyo para kayo si Bongbong Marcos na napakatanga. Pati yung paglalagay lang ng earphones. Mantakin mo, di kayo ba nakakaya? Putsang ina, world leader, most powerful, one of the most powerful leaders. Yung kaharap mo. Tapos, haharap ka sa kanya na tumutulo laway mo. Mga ganun ka. Tapos tinuruan ka pa, huy, mag-uusap tayo, di man ako marunong mag-Tagalog, tarantado ka. Marunong ka ba mag-Russian? Kung ako si Vladimir Putin, saan yun ang sasabihin ko sa kanya? Do you know how to speak Russian? Isgresto skrotin stamesting. Gaganunin niya yung putang ina. Ha? Gaganon yun si Bongbong. Tanga yun eh. Bobo eh. Sinabihan ni Boying Rimulya na sabog daw si Pulong. Putang ina, ang sabog si Bongbong eh. Umupo siya doon, wala siyang kaalam-alam eh. Parang sabog. Yun ang parang sabog. Sasabihin ni Remulla, ni John Vic Remulla na baka sabog si Pulong nung nalaman niya na merong ICC warrant na si Bongo. Baka daw sabog. Ang sabog si Bongbong. Mantakin mo, hindi siya marunong mag-Russia, nakatitig siya kay Vladimir Putin. Tayo na si Vladimir Putin pa nag-adjust, sabi sa kanya, Mr. President, gamitin mo, putang ina mo ka, yung earphones, gago. Saan tayo mag-uusap sa mata? Hindi naman ako marunong mag-Tagalog, hindi ka naman marunong mag-Russian, at hindi rin naman ako marunong mag-Ingles. Inutil ka, gamitin mo, suksok mo sa tenga mo, bobo. Tangina mo, ngayon ka lang ba nakipag-meeting sa malalaking tao? Pinagtatawanan siya ni Putin. Mantakin mo. Alam mo pag nakita mong ganito, ano yan? Puta, saan mo ilalagay sa butas ng ilong mo, gago? Sa tenga, ilalagay mo ganun, sa tenga. Putangin naman, hindi mo alam yan. Scientist ka, naturingan, sabi mo scientist ka. Gusto mo maging scientist, abnormal ka. Paglalagay lang ng earphones, di mo alam. Sana sinubo mo. Ano to, bobo? Hindi ka nahihiya, haharap ka sa world leader, ganun, putyang ina, ganun ka ka-ignorante. Iisipin ngayon nito ni Putin, puta, ano mga tao sa Pilipinas, mga unggoy? Earphone lang, hindi niya alam gamitin kung paano i-shoot. Putyang ina, tinititigan niya yung earphone. Didikit ng kusa, meron, yung para i-shoot mo sa tenga mo, kung di ka ba naman tanga? Yan ang natutuwa kayo sa ganyang klase ng mga leader.
Tapos sasabihin nito ni John B. Cremulya, sabog si Pulong. Ang sabog, si Bongbong walang utak Magaling lang magnakaw, pero hindi marunong maging presidente. Ang ina, puro bobo pa yung kasama. Taga DFA, si Claire Castro, puro tanga. Pinagsama-sama mo, puro tanga. Akala mo, pupunta sa field trip ang mga gago Oh, tawan-tawa si Putin. Alam ko nasa isip ni Putin, sabi ni Putin, tangin na adik Di marunong tanga. Hindi nyo ba inorient yan? Napakabobo ng presidente ng Pilipinas. Yun yung isipin noon. Alam mo, ang masaklap niyan, nakikita nila gaano kabobo yung presidente. Mas bobo yung mga bumoto dun sa bobong presidente yun ang sasabihin ni Vladimir Putin. Tangin, ang klaseng tao mga nasa Pilipinas, bumoto ng ganito katanga. Di ba? Mas tanga ka, bumoto ka ng unggoy mantakin mo, tao ka, bumoto ka ng unggoy. Anong iisipin nung world leader si Putin? Mga unggoy tao sa Pilipinas, binoto nyo unggoy Nakakaya, di ba? Sasabihin nyo pa si Pulong yung sabog, yan ang sabog, di nga nagpapadrug test niya. To si John B. Cremulya, epal Gusto niya mapag-usapan ulit siya kasi wala na naman siya sa wala siya gusto nga niya siguro, sagutin siya ni Pulong Duterte doon sa sinabi niya sabog. Pulong, wag mo sasagutin yan. Kaya umiepal niya si John B. Cremulya, gusto niya lagi na pag-uusapan, putang ina niyan, hindi yata mahal ng nanay niya yan, hindi yata pinapansin niya, ulol na yan Kaya papansin ng papansin. Huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya, ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. So, ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary, di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So ano mawawala na may hearing na fair at pakinggan. Pero in the meantime, inuubos kami, di ba? Kaya ang susunod daw si Senator Marcoleta, di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Nung before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kami lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. Tignan mo, tayo nakatalagang JIL ka. Oo, Judas is Lord ka talaga. Di ba? Kinausap naman pala kayo. Naku, may babaliktad sa inyo, bumaliktad na ngayon kasi mahirap tong pagdadaanan natin. Meron ka pang kulong na kung kulong, tapos ngayon, putaragis ka. Pucha ka, natakot ka kay Jesus Rimulya, hindi kay Jesus, kay Jesus Christ. Ba? Wala kang prinsipyo. Puchang inatas, tatayo ka sa pulpito nyo, mangangaral ka sa mga tao, demonyo ka. Tapos yung mga miyembro, makikinig sa'yo. Ano yung nakinig sila sa Satanas? Ganun? Judas! Yabang-yabang. Kulong na kung kulong. Yung pala ang puchang inang yan. Sila lang yung ipakukulong. Di na, makulong kayo, bahala kayo. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban From just having a platform sa Senate para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan. Nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to Ongoing to Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So, I don't want to take up much of your time today, and I don't want to answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoon Jesucristo yung mga apostles isa-isa, o ikaw, anong pagkain ang inisip mo? O ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all able, may nag-limp din, di ba? So,
Ang concern niya, merong bang mule or donkey or kabayo na pwedeng sakyan. Those are all valid. Di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, okay, paano tumahimik ka, gutom na kami, kain muna. Those are valid. And we should discuss that. Pero anong una? What's the priority? No? So, don't get mistaken. I'm talking about the principle. I'm not comparing. Ayan, babalukutin na naman ng iba. Sasabihin, kino-compare natin ang struggle. God is God. And we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. So, di ba, ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin umpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Di ba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin, para natin nilagyan ng anay. Para natin nilagay na payat na bakal. Para nilagyan natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitingnan pa lang po natin, 24, 25 budget. Yung 26 budget. May nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala rin mga sinaksak dyan. O, going back, 2023 budget. Ang sabi po ng mga ex-Marines, 2022 pa lang may deliveran na eh. Tapos, hindi lang DPWH yan. Meron din yan po sa farm to market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So, napakarami po. Alam naman na po natin na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systematical robbing blind our people in the last few years, no? There are two systemic na pagnanakaw, di ba? Yung sistema natin sa Pilipinas na may papel ka, kailangan may lagay, di ba? So, tatlong natin kailangang tignan. Yung una, yung day-to-day corruption, na parang walang mastermind yon. Yung wala kang plaka, hinuli ka, penging 1,000. Yung nahuli ka, walang driver license, penging 1,000. Magpa-file ka ng business permit, 20 mil lang dapat mo bayad, penging 5,000. Di ba? So yun, we will deal with that, and we're dealing with that, and citizens are dealing with that, churches are dealing with that, business groups are dealing with that. Pangalawa, yung systemic, yung nasa Pilipinas, yan ang kalakaran. So we have to deal with that through values, through systems. But I'm talking about the systematic and continuing robbing us blind now and using the last bastion, which is the Senate. Not only to be the rubber stamp, but to be their mouthpiece para maraming issue para hindi tayo tumutok dito. So that's the sad thing, that there is an economic crisis. Naghihirap ang ating mga kababayan. So kailangan natin isabay yun, pero hindi natin pwedeng ilihis ang usapan. So in behalf of the senators I represent, in behalf of the people praying for us, in behalf of students, farmers, healthcare workers, OFWs, seafarers, na sinasabing, boss, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Boss, boss, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Huwag niyo kaming bossin, kayo boss namin. Ilan politiko na ang dumaan na kayo boss? You do not cover up from your boss. You tell the boss the truth. If you tell your boss lies, he will fire you and even put you in jail. Di ba? Pero ngayon po, hindi. So may dalawang boss. Boss ng cover up at saka yung boss ng gustong mag-uncover. Please meditate on that. Handa po tayo. So dati ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang prosecute, iba yung persecute. Hindi po. We were going to use that platform. O nakita natin in less than 40 days kung paano inuga ang mga pundasyon ng Senado at inuga ang pundasyon ng ating mga institusyon at paano pinunit ang konstitusyon para lang matuloy yung cover up. Now, we will have other platforms, other venues. And one of these venue is Facebook. So ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, na gumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun yung talagang nag-ayos ng hearing? Or, everyone is aware. Ano, naka-make up? Diba? Napaka-hipokrito nyo kasi. Napaka-hipokrito nyo. Mga YouTuber si Erwin Tulfo, YouTuber si Raffy Tulfo. May mga Facebook account, may mga ulol na yan na mga monetize. Pinagkakakitaan nyo yung social media. Utangin na ninyo, tapos galit kayo pag yung ibang kasama nyo nag-social media. Yung ibang ang mga nagsasayaw pa, nagti-TikTok pa eh. Diba? Si Rizon Tiveros, may social media. Lahat ng party list, may social media. Lahat naman kayo, may mga social media. Tapos nagagalit kayo na ginagamit ni Cayetano yung social media. Mga hayop kayo. Mga hipokrito kayo. Itong mga to talaga, wala na nagawang matino itong mga gago na ito, no? That it's not only mainstream, meron din social media. But kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change.
So yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong manghihina. I mean, tao din naman po ako. So I spent the day yesterday, sabi ng asawa ko, pwede kang kumain ng sisig ngayong gabi. Kasi nga mataas cholesterol ko eh. Pero sabi niya, para naman matuwa ka ng konti. Tapos sinama niya yung barkada namin na medyo magaling sa akin ng konti yun, pero kaka-level ko na mag-chess. So at least hindi ako talo parati. Tapos, I spent the day reflecting. Tinext ko mga kasamahan ko as a group, individually, na kailangan, ito ang sitwasyon, ituloy ang laban. I thank them. Humingi din ako ng kapatawaran sa pagkukulang ko. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi rin ako perfecto, tao din. May pagkukulang din ako sa inyo. So sa ating mga kababayan, kung may pagkukulang din ako sa inyo, hindi lang bilang Senate President, hindi lang bilang ordinary senator, even in how I articulate these issues, pagpasensyahan nyo. But like you, let's all do our best. Let's not lose hope. And let's keep praying. No? I still believe there will be people who will be switching sides. Sabihin, hindi sir, pakonti ng pakonti tayo. Sir, iba talaga yung may pera, may kapangyarihan. Hindi po. The moment you lose hope, that's the moment. Kasi may spiritual warfare dito. No? Sabi sa Bible, meron pong principalities, authorities, spirits. Isang spirit doon yung lying tongue. Yung bumubulong, talo na kayo, wala na kayong magagawa. Total sila kumita ka na rin. Diba? Huwag po tayo makikinig doon. Doon po tayo sa tama. Let us build this nation we love. And let us serve the God we love. God bless. Gulat naman ako nun. Di ba? Ang galing. Ayun, alam mo, yan ang totoong yun ang totoong lalaki. Ang totoong lalaki marunong mag-sorry. At saka ang matalino, kayang tanggapin yung kanyang kamalian. O nag-apologize siya. If hindi nyo ako gusto, may mga nagawa ko sa inyo, I'm sorry. Ganyan ang totoo. Pero yung mga tulpo, magsosorry. Hindi. Putang ina, magsosorry na pag nagalit taong bayan. Oo, ganun lang yan. Tapos, gagamitin na naman yung taong bayan, mga kupal na. Di ba? Napakaganda nitong mga binitawan salita rito ni Alan Peter Cayetano. I-upload ko yung separate para maintindihan nyo yung mga pinagsasabi. Lagyan ko subtitle para talagang maintindihan nyo. Pero napakaganda, di ba? Mga kupal eh. Ina ninyo, kala ninyo, kaya nyo lahat, kaya nyo, mga Diyos kayo, hindi. Tapos na kayo. By 2028, yan si Rapi Tulfo, hindi na mananalo re-election yan sa 2028. Tandaan ninyo ginawang kahayupan yan sa bayan Pilipinas, ha? Smuggling ng sibuyas, PCSO, putang ina, inimbestigahan yan. Tapos namatay na lang. Wala nangyari. Ibig sabihin, it's either nawalan siya ng interes o baka binayaran siya. Baka, ibig sabihin binayaran siya, pero bigla na lang siya huminto. Tapang-tapang niya ron, tapos biglang huminto. Walang aasahan sa mga yan, mga bossing. Pagdating 2028, Rapi Tulfo, tatakbo ulit yan. Kahit anong posisyon, putang ina, kahit na nakatiwari, huwag niyong iboto yan. Kahit ano pa pambobolang gawin sa inyo yan, huwag niyong iboto yan. Walang gagawing matino yung mga hayop na yan. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kung nagustuhan mo tong vlog na to, i-like, i-share mo, follow ka. Tapos magpakulay ka para masaya. Maraming salamat po. Good afternoon, good morning, good evening, good night.